Nagbigay ng gabay ang Department of Health, Central Luzon Center for Health Development o CLCHD sa mga ina upang matiyak ang malusog na pagbubuntis at ligtas na panganak dito sa Cabanatuan City. Ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng ligtas na linggo ng pagiging ina tuwing ikalawang linggo ng Mayo sa bisa ng Proclamation No. 200 Series of 2002. Ibinunyag ng DOH CLCHD Family Health Cluster Midwife na si Alisa Maria Baez na mayroong 800 maternal deaths sa buong mundo kada araw noong 2020, nakatumbas ang isang maternal death kada 2 minuto. Sa ilalim ng National Safe Motherhood Program, ang antenatal, intrapartum at postnatal na pangalaga ay mahigpit na sinusubaybayan upang matiyak ang kalusugan ng parehong mga ina at mga bagong silang upang maiwasan ang mga pagkamatay. Ang mga bihasang profesional sa pangalagang pangkalusugan ay nagbibigay ng antenatal o prenatal sa pangalaga sa mga buntis na kababaihan upang matiyak ang pinakamahusay na mga kondisyon ng kalusugan para sa parehong ina at sanggol. Kabilang dito ang pagkilala, pag-iwas at pamamahala ng mga sakit na nauugnay sa pagbubuntis, pagpaplano ng kapanganakan, edukasyon at promosyon sa kalusugan, partikular sa nutrisyon, pagpaplano ng pamilya, pagbabakuna at pagsusuri sa bagong panganak. Binigyang diin ni Baez na ang pangalaga sa antenatal ay mahalaga upang agad na matukoy ang mga senyales ng panganib sa panahon ng pagbubuntis na maaaring humantong sa hindi ka nais-nais na mga resulta para sa ina at sa sanggol, gayon din upang maiwasan ang karagdagang mga komplikasyon. Ang pangangalaga sa intrapartum sa kabilang banda ay ibinibigay ng mga bihasang profesional sa pangangalagang pangkalusugan mula sa simula ng panganak hanggang sa maipanganak ang sanggol. Kabilang dito ang essential intrapartum at newborn care na kilala rin bilang unang yakap. Panghuli, ang mga dalubhasang profesional sa pangalagang pangkalusugan ay nagbibigay ng postnatal o postpartum na pangalaga pagkatapos ng panganak ng sanggol hanggang 6 na linggo o 42 araw pagkatapos ng panganak. Kasama sa pangalagang ito ang maagang pagtuklas at pamamahala ng mga komplikasyon, pag-iwas sa sakit, pati na rin ang edukasyon at pagpapayo na nakasentro sa babae. Binigyang din ni Baez na ang mga senyales ng panganib para sa ina at sa sanggol ay sinusubaybayan sa panahong ito. Samantala, binigyan din ni Baez na ang mga senyales ng panganib para sa bagong panganak ay kinabibilangan ng lagnat, paninilaw ng balat, mabilis na paghinga, cyanosis, hirap sa pag-breastfeed, diarrhea, mabahong umbilical discharge o infected cord stump, at mahinang pagtaas ng timbang o mabilis na pagbaba ng timbang. Dahil dito, nagbigay ang DOH ng ilang paalala na dapat tandaan ng mga ina upang matiyak ang kanilang kalusugan at ng kanilang mga hindi pa isinisilang na anak. Una, ipinapayo na ang mga ina ay humingi lamang ng pangalaga sa prenatal at panganak sa isang pasilidad ng kalusugan tulad ng klinika o ospital sa panganak sa tulong ng mga doktor, nurse o komadrona. Hinihimok din ang mga ina na maging pamilyar sa mga senyales ng panganib na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa agarang kumonsulta o konsultasyon sa isang ospital o espesyalista. Bilang karagdagan, hinihikayat ang mga ina na sundin ang inirekomendang schedule para sa mga pagbisita sa pasilidad ng kalusugan o health worker.